Magandang morning po sa ating lahat. Kamusta po kayo mga ka-Tech Quiz? Muli nagbabalik po ang inyong katuwang every Friday, no? Ako po si Tutor A. Yan, pagsasaluhan po natin muli ang aralin sa Computer System Servicing Grade 11 at ayun nga, pag ganun-ganun na lang at tayo ay nasa week 4 na, no? So, this time ang ating pag-uusapan at aaralin at tutuklasin ay ang pag-assemble at pagdi-disassemble ng isang desktop computer. Kaya tara, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yan. So at the end of our tutorial, you are expected to 1. Observe proper safety measures in computer assembly and disassembly procedures. And next, prepare necessary tools and materials in computer system assembly and disassembly. So, may mga kaugnayan ang mga nakakaraan natin mga topic. Yan, no? No mga nakaraang linggo. Na para unti-unti, na-orient tayo, no? Sa mga pagkakasunod-sunod ng mga procedures kung paano ba natin inaaral ang core 1, no, or yung core competency 1 ng CSS. Ayan, sige. By the way, good morning po kay Donna Grace Sumaliling, yan. Ma'am Fenalyn Galapon from Estrella Bella Luz Elementary School, San Mateo South District. Wow. Good morning po. And Enrico Dalupan, yan. Good morning po sa iyo from Bulacan Convention Center. I am Hub Tutor of the Year is wow, thank you Enrico. Thank you. Yan. Magandang from Jennifer Verga, magandang umaga po watching here in Polonuling Tupi, South Cotabato. Wow, sana all makarating tayo diyan sa Mindanao. Yan. Yan, thank you once again Enrico Dalupan. Yan, mag-ingat ka lagi. Yan, good morning Bea Jane Libanan. Yan, from ICT 11 on Main. Ayun, so please, mga ka-tech quiz, walang bibitiw, walang lilipat ng live ba? Dito lang kayo. Yan. Sige, diretso na tayo. Ayan. So, ang pinag-uusapan natin dito ay yung pag-a-assemble, disassemble. No, kagaya ng nabanggit sa ating mga lilinanging objectives sa araw na ito, importanteng makuha natin ano ba yung mga proper safety procedures kapag nagko-conduct tayo ng assembly disassembly, okay? So, good morning Sir Tutor Lon, no, from SDO Bataan. Happy viewing kay Ma'am Jenaline Tintero from Pampanga. Good morning po sa iyo. Ayan, so balik tayo. So meron tayong tinatawag na anti-static and safety precautions. Lalo na nagdi-disassemble po tayo. I think most of you, if not all, na-experience na yung kapag naglalakad tayo, no? May makakasalubong tayong tao or kaibigan na daisdis lang yung ating mga balat, no? Nagkaroon parang kuryente. Ayan. Ito yung tinatawag nating little shock, no? Yung tinatawag nating static, no? Kasi we all know, tao, we are a conductor, no? Dahil, ang ating katawan is made up of carbon, no? Ayan, so napaka-scientific. Well, anyway, I don't want to go into details. No, basta yun. So, we observe, meron tayong mga voltahe sa katawan. Hindi naman yung total yung voltahe na na sobrang lakas. Yung mga maliliit na voltahe lang. Kaya nga, ayun, yung nagkakaroon ng static electricity or nagkakaroon ng parang shock experience kasi may static electricity tayo sa katawan na kapag nag-exceed, no, yung amount nito, posible tayong number 1, pag nakasalubong tayo, nakadated tayo sa isang bagay na may static electricity din, no? Nagkakaroon ng pakiramdam mo, para mo kuryente, no? Gayun din sa mga devices. Ito experience ko. Meron akong customer. Again, nag-ano kasi ko, nagpa-part-time, no, home-based repair ng mga electronic device, laptop, tablets, smartphone yan. So, nakakailang device na siya na laging nagsha-shutdown yung or nasisira, let us say, no, napapower dead yung kanyang mga device. So, nang malaman niya, matanong ko siya bakit ganon. Pang ilan niyo na pa, pangatlo na nga daw. So, I come to this kind of story before na
na posibleng yung tao mataas yung static electricity sa katawan. Yes, it's true, no? Na therefore, yung mga devices niya, no, nagkakaroon ng ESD or yung electrostatic discharge kasi nga sa kanyang static electricity sa katawan, no? So, luckily yung mga devices niya dahil nga nagkakaroon lang ng electrostatic discharge, so kahit paano na nadi-discharge naman natin yung static electricity na pumasok doon sa device nila, kahit paano nagawa naman natin 'yon. So, eto experience lang 'yun na ito yung na-experience natin, 'no? Yung parang nagkakaroon ng kuryente is because we have static electricity sa ating katawan. Yan. So, Jessa Chabit, good morning po from Holy Rosarep Camiguin. Wow, happy viewing po, Kate Quiz, Robic Pajardo, and Flo ng G. Yan. Mabuhay. Yan. Hashtag I love Santo Tomas. So, happy viewing. So, yun. That is anti-static. So, sa kagaya nga na naikwento ko, malaking bahagi ito kung bakit nagkakaroon ng problema or nasisira yung ating mga electronic device, no? So, kailangan maging maingat tayo, no? So, ano ba yung mga mga dapat gawin, no? Para ma-avoid natin 'to yung mga ganitong mga static electricity. Yan. So, hardware safety rules, no? So, when installing or removing computer hardware and other peripherals, when possible, try to avoid working in carpeted areas. Carpeting greatly increases static buildup within your body. No, yung mga carpet. Kasi made of ano yan mga static tuloy. Mga, this, uh, yung parang hibla-hibla niya, no? It can holds up electricity kasi nalimutan ko ano ba tawag do, sorry. But it's proven, no, na mga carpet natin nag-store ng mga static electricity. Okay? So, that's why we have to use always, no, yung tinatawag nating anti-static wrist strap. Ayan. So, ito yung ating anti-static wrist strap. Okay? So, when working on a computer, okay, lagi yan, no? Mamaya sa demonstration video, papakita ko sa iyo paano ba kinagamit ito, no? So, ano pa ba yung mga ibang tawag dito? Alternative, sir. Wala naman akong pambili niya. Wala po kami available niyan. So, sabi ko last time, kung meron kang nakitang any kind of metal, halimbawa ito, metal bar, no, hawakan mo siya for about 30 to 60 seconds. Yan, para ma-discharge yung static natin sa katawan. Okay? What else? Aside from discharging, no, yung ating katawan, so by means of holding metal objects, no, we can use kung wala tayong anti-static mat naman, you can use karton. Yan, yung karton, mga pinagkahunan ng inyong mga parcel from, online shopping store, no? Yung mga kahunan, pwede nyong gawin doon, yung ipatong din yung ating desktop na i-disassemble. Okay? So, hindi naman natin totally kailangan ding bumili pa kung wala naman talagang budget. So, we can use those, yung sinabi ko mga alternatives. Okay? It will do na rin po. Okay? So, another option to use anti-static gloves, no? Yun, yung Grapps metal. Ito rin po yung sinasabi rito. And then, always handle electronic components by non-conducting, non-metallic edge. Yan. So, as much as possible, yung mga computer hardware parts na hinawakan natin yung sa tip or sa pinakagilid lang edge natin siya hawakan, wag directly dun sa pinaka board na may mga electronic component. Okay? So, para mas safe pa rin tayo. Okay? What else? Never plug an ATX power supply into AC power unless it is connected either to a computer's motherboard or to a dummy test load. Ayan, so iwasan natin yun na i-plug natin yung AC power ng ating power supply nang walang naka-connect or di siya connected sa motherboard. Unless, 'di ba, meron tayong ginagawa doon, short natin yung green color na wire sa any black na wire. Kasi yung green ay yung tribos na trigger para
power on yung system board natin, no? Always ano yun, always on yung 3 volts na yun kay color green. Kaya short natin. Okay? And also, uh, always use yung UPS, uninterruptible power supply, no? Kasi may mga power ano to, may mga safety features doon such as yung mga power surges, no? Na kapag ka sobrang may di natin maano eh. Siguro mga previous years siguro ganun, pero ngayon yung mga electric company na ano na siguro nito nagawa na nila ng paraan yung pag-spike ng voltahe, no, from service entrance doon sa manggagaling doon sa labas sa transformer ng electric company papasok sa mga household. I think nami-minimize na nila 'to yung power surge, no? Kasi typically naglalaro sa 220 to 230 volts AC to yung pumapasok na kuryente sa ating mga convenience outlets sa mga household. Okay? So kaya importante rin na may mga ABR tayo, automatic voltage regulator, yung UPS, no? And also, never eat, drink, or smoke while working on a computer. Siyempre, we don't want na pag nagulat ka, umiinom ka, mag-spill yon sa ginagawa mo or kinukumpara ng computer. Okay? So, the most important safety rule of all is ABC. Always be careful. Ayun, lagi lang mag-ingat. Okay? Safety first. Yan. So, siyempre, pag magagawa tayo, mga any kind of procedure man yan, any kind of work procedure, we have to plan it, no? Plan, no? Sabi nga sa'yo, we always begin with the end of the mind. Bago pa natin simulan yung gagawin natin, alam na natin dapat kung ano yung mga gagamitin, paano yung kapamaraanan ng pagsasagawa ng isang pagkukumpuni ng computer at yung magiging end ano natin, ending output, no? Para at least organize tayo. Okay? Plan it out. No? So, wag tayong mag-DIY, yung tinatawag nating destroy it yourself, wag, no? As much as possible, kung isang bagay na gagawin ay hindi ka pamilyar, no? Hindi ka well knowledgeable, hindi ka well trained, no? Better na i-leave it na sa mga professionals, especially when it comes sa mga computer repairing or troubleshooting works. But if you find our tutorials, no, uh, uh, meaningful wherein na-apply or na-demonstrate namin sa inyo yung mga proper procedures in doing such assembly and disassembling a desktop computer, well, definitely, uh, just see to it na ma-properly follow through nyo yung mga gagawin nating procedures. Okay? Ganun lang naman yun. No? But as much as possible, kung hindi kaya, kung kinakabahan, hindi sigurado, leave it to professional service technician para at least hindi na lumaki palalo ang magiging sira or magiging gastos nyo. Okay? Ayun, basta always lang follow nyo lang yung mga safety procedures natin and then yung mga right tools, no, for a specific job. Okay? Two-way street. So safety is a top priority for us always, no? Kaya nga lagi yung sinasabi natin safety first. So the same should be true at your place of business. Kahit sa bahay natin, no? So prior to other mga mga trabaho bago simulan 'yan, see to it na i-check nyo thoroughly yung inyong workplace o yung isang machine na gagamitin natin bago natin ito tuluyang i-operate. Okay, so we could reduce risk by ensuring that our equipment is well functioning, no? And also yung mga wires natin, no? Kaya nga may mga pinag-usapan natin last time yung 5S procedures, di ba? Para maiwasan natin or ma-minimize natin yung hazards, no, sa ating workplace or even sa ating bahay. Yan. And also, know your surroundings, no? Importante na aware ka sa surroundings mo, no? Alam mo bago ka maggawa ng mag-repair or mag-assemble, disassemble ng computer, walang ibang hazards na pwede makaapekto sa gagawin mong trabaho. Baka mamaya meron palang nagwe-welding or yung nire-repair pala yung laboratory nyo, yung school nyo or yung bahay nyo, tapos magko-conduct ka ng no? Ng assemble disassemble procedure, maaring maunsa mo yan at baka mamaya may mga falling objects doon na na bumagsak sa tinatrabaho mo. Okay? So, yun. So, those are yung mga ABCs natin, no? Always be careful, no?
So, yun nga, always diagnose your surroundings, no? Yung mga safety precautions that may seem reasonable and obvious. Napaka-obvious kasi pag nakita mong may, halimbawa, ano yung mga obvious? May umuulan, no? So, let us say, panahon ng tag-ulan or tag-ulan. Alam mo na yung iyong workplace ay may tulo, no? So, isipin mo na, hindi ka muna agad magtatrabaho. No, i-report mo agad iyon sa ano nyo, sa property custodian o sa kung sino man namamahala sa physical ah, ng inyong company, no? I-report mo 'yon, no? That is what we call obvious. Naintindihan? Okay? Clear up, of course, yung mga proper personal equipment, ano natin, safety, no? Yung PPE tinatawag natin, personal protective equipment, no? Yung such as mga gloves, clothing, safety gagas, no? Depende kung anong klaseng trabaho yung gagawin nyo. Okay? So, testing in progress. So, after, sabi ko nga sa inyo, we always begin with the end in the mind. Alam natin na with proper planning and proper organizing of the things na kakailanganin natin sa isang trabaho, no, assemble man ng desktop computer yan, no, we have to test and examine every step of the process. Okay? Para at least ma-reduce natin, ma-minimize natin yung oras, no? Sabi nga, time is gold, di ba? Yan. So, kailangan ma-maximize natin yung given or allotted time sa atin na ibinigay. No? Plus, your workspace is easily accessible if any changes needs to be made. Okay? So, kailangan pati yung oras, no? Alam mo na agad yan kung gaano katagal ba yung duration ng assemble-disassemble procedure. Okay? Ayan. So, good morning from Neil Macabulos, Emmanuel Owell, uh, Ray Sanchez, and Joyce Garcia Catarba. So, good morning po sa inyo. Ayan. Happy BUB mga katekwis. Okay? Yeah, so with that, proceed na po tayo, no? Sa, ano? Sa demonstration process natin and paano ba isagawa ang assemble, disassemble. No? Yeah, so first, shut down or i-turn off muna natin yung ating computer system. Ayan. Then after that, kasi meron tayong ginamit na AVR as you can see on the video. So, ite-turn off din natin yan. No? Turn off natin yung AVR. Yung tinatawag natin automatic voltage regulator. Then after that, napatay natin. So, i-press and hold natin yung power button. No? Again, meron kasing electric static discharge pa rin sa loob yun. No? So, i-discharge natin yon. No? Yan. Tapos tanggalin na natin yung mga power cables, no, and other VGA cables doon sa likod ng ating system unit. Yan. Di-disconnect lang natin yan. Yan. Then after that, natanggalan natin yung USB na keyboard, mouse, and monitors. So it's time, doon na naman tayo focus sa ating system unit, no? I-open up natin muna yung, of course, yung side panel. Yan yung pinakatakip sa gilid, ang tawag natin dyan, side panel. Side panel cover, yan to be exact. Yan, using screwdriver. And of course, bago natin buksan, yan, ito na. Isosot na natin yung anti-static wrist strap. Yan. So, garterized naman yan. Kaya, hindi naman ganun kadaling, hindi naman kahirap isuot. And then, yung alligator clip, no, i-mount lang natin dun sa metal casing ng ating system unit. Then, we're starting, disassembling. So, check nyo lang mabuti yung mga yung mga screw. Now, see to it na yung board, as you can see, ito yung board natin nasa ilalim ha. Kasi baka mamaya ang binubuksan yung screen nandito sa ilalim. Pagbukas nyo yun, ang makikita nyo yung yung likod ng PCB board ng motherboard. So lagi dun sa taas. Kung asan ang opposite na facing ng ating board, so dun kayo magtatanggal ng side panel cover. Okay?
Yan. So, tatanggalin muna natin yung pinaka ah, front front panel cover. Yan. So, naka-clip lang naman yan. So, again, it vary yung methods or yung structure. It varies depende sa ano, sa wino-work mong desktop unit. Okay? Yan. So, again, always, ano lang, banayad lang. Sabi nga, banayad lang dapat ang pag-handle natin. Huwag masyadong matigas yung kamay kasi baka you know, ano ba tawag natin? Ma-overpower natin yung mga parts ng system yun. Imbis na matino, masira. Ayan. So, safety lang lagi. Always work, of course, with your intuition. No? Your instinct. No? Ayan. So, natanggalan natin yung cables. Yan, tinanggal na natin yung 3.5 hard disk drive bay. Yan. Okay. So, set aside nyo lang siya. Ilagay nyo lang siya sa free space. So, dito kasi medyo maliit yung space ko. Pero as much as possible, you work on a much spacious na table para at least malawak yung paglalagay nyo ng mga components na tinatanggal natin. Ayan. So, tinanggal ko na rin yung SATA connector ng ating CD-DVD ROM. Yan, yung ating tinatawag na ODD, Optical Disk Drive. Commonly kasi yung term na ODD sa ano sa mga laptop, yung Optical Disk Drive. And din yun si CD DVD ROM tinatawag. Yan. So, ayun, may makita naman kayong guide dyan. Ayun, may naka-imprint kasi doon sa metal casing. Ayan, as you can see, may naka-cast na metal structure. Kaya sinusundan ko lang din yung procedure na yun. No? So, natanggal na natin yung CD-DVD drive. So, set aside lang din natin sa free space. Alright? Yan. So, again, sabi ko nga sa inyo, yung methods, yung structure ng kukumpunihin natin or i-disassemble natin system unit, it will vary. Again, that's why you have to work also with your instinct. Yan. Na, paano ba yung instinct? Say, okay, how am I going to tanggalin ba to? So, look for some signs. Katulad niya, may mga signs kasi diyan, may mga imprinted, naka-embed na mga instruction diyan, no? Yan, so tatanggalin na natin yung mga PCI, no, mga peripheral component interface such as yung ating GPU, tinatawag nating graphic processing unit or video card. Yan. And also yung network card kasi itong system unit na to, it comes with Wi-Fi connectivity because of the network card na later on makikita nyo yung paano natin tatanggalin. Then may mga safety notches yan ha. Huwag kayo basta-basta hihila. Again, always look for some precautions, no? May mga notches yan, madalas yan. So, kailangan nyo muna i-press yun or i-pull or push. Either way, i-check nyo lang mabuti bago bunutin. Ayan. Okay? So, meron kasi doong DVI port adapter, tinanggal ko muna. Ayan, tatanggalin natin yan. So, check nyo rin, baka ayaw matanggal kasi yung pala may nakaharang. No? So, you have to check pa rin yung mga May mga ganyang sitwasyon. Hindi natin maiiwasan yan. So, kailangan maging mapanuri lagi tayo. Suriin natin bakit ayaw matanggal. At natanggal ko yung safety natin. So, yung pala, merong, ayan, yung DVI port adapter na na humaharang. Ayan. So, tinanggal muna natin yun. Okay? So, sabi ko sa'yo, always, lagi yung kakausapin sa rin, bakit ayaw matanggal nito? No? Ayan, tinanggal ko naman yung safety notches, pinindot ko naman or pinush ko naman. No? So, mga ganong mga skills, no? Kailangan pa rin natin, essential pa rin yan. Ayan, so papakita ko sa inyo yung graphics card. Ayan yung GPU natin. Ayan. Especially when we are doing yung mga application or even games that require a separate
graphics processing unit. So, kinakailangan natin yung video card. Okay? So, that's why you experience na parang laggy, no? Yung computer ninyo. It's because, baka mamaya, sobrang taas ng specification na hinihingi ng application na ginagamit nyo. So, it will require na separate mga processing component, no? Such as, yun nga, yung mga video cards. So, yan, tinanggal na natin yung antenna ng ating network card. Yan. Yan, hugot-hugot lang yan. Yan. Parang kayo lang yan, mahilig humugot. So, dito rin sa PC assembly, disassembly, humuhugot din tayo. Ayan. Kasi yung hugot na literal. Kasi humuhugot tayo ng mga component. Ayan. So, ikakabit lang din natin yung antenna. Siyempre, para hindi mawala. Alam niyo naman yung mga gamit. Biglang nawawala. Parang yung feelings niya. Biglang nawala. Hindi, joke lang. Ayan. So, ayan ang ating network adapter card. Okay. Ayan. So, medyo may pricey yan. Yung iba bumibili ng USB dongle, yung kala mo ano lang siya, ah USB na putol, na putot, yan. It works the same, no? Para to be to enable your system unit na makakonect through Wi-Fi connectivity. Ayan. So, after nun, matanggal na natin ang ibang mga peripheral component, no, sa ating PCI ports. Now, what we're going to do next, no? Ihiga muna natin ang ating system unit kasi baka pagod na siya. Yan, ihiga muna natin. De biro lang. So, ano yung susunod kong gagawin dyan? So, tinanggal ko, ayan, yung, I think that is 12 volts, no, na nagpa-power doon sa ating CPU, sa processor natin. Yung linya na yon, yung wire na yun na may yellow, galing yun sa power supply. At ang yellow wire na yan, ang nire-release niya or sinusupply niyang voltahe ay 12 volts. Yung kulay pula, ang sinusupply niyang DC power ay 5 volts. Huwag kayong mag-alala, hindi nakakakuryente yan kasi it is direct current. No, DC yan. Yung current natin, nasa fixed position, nasa fixed polarity lang yung pasok na yung daloy niya. Okay? So yan, what I'm doing is may mga wires dyan. So tinanggal ko muna yung mga SATA cable, no, yung switch cable. Tinanggal ko muna. And then may makita kayo parang mga clip dyan, yung kulay red, ay kulay black na yan. Safety clip yan para sa mga wires. So tatanggalin, ano lang yan, inaangat lang yan. Tatanggalin natin. Eh, tinuturo ko yung switch yan. Yan yung switch para mag-power on. So tinanggal ko siya. Okay? I-check nyo lang, may mga identifier naman yon. Na halimbawa kung apat na na pins, yung isang pins doon bakante. So susundan mo lang, hindi ka mahihirapang ikabit yun. Again po, it vary depende sa i-work mong wino-work mong system unit. Kaya mahalagang practice din pala na ipaalala ko, maganda may cellphone kayo, from time to time, pipicturean nyo. Bago nyo tanggalin yung isang component or isang connection, picturean nyo muna. Para at least, pag nalito ka, uy, paano ko tinanggal to? Yan. So, may guide ka. Yan, tinatawag nating documentation procedure. Yan. So, parte pa rin yan, no? Na dino-document natin yung ating trabaho. Okay? So, ayan. So, tatanggal lang din natin iba pang wires. Ayan. Again, laging mag-iingat lang sa ginagawang trabaho, no? Siguro skip ko muna saglit. Hindi tayo matagalan. Yan, so tinanggal ko yung SATA. May makikita kayong parang imprinted na MB. Yan, tatandaan yung MB, it stands for motherboard. Ibig sabihin, yung pin na yan, nakakonekta yan, i-connect mo siya dun sa motherboard. No, wala nang problema kung baliktarin mo kasi same lang din naman yung plug niyan. Pero syempre, sundin pa rin natin yung standard na nakalagay diyan. Kung yung pin may nakalagay na MB, it means this plug is connected to the motherboard. And that should be connected back again sa motherboard. Okay? Clear po tayo ron? Okay, so happy viewing ka Tech Quiz Irene Wahe from
CSS11 Gates, Pagalanggang National High School. Wow! Happy viewing po. Okay, sige, balik tayo. So ayan, kailangan i-observe nyo rin yung mga ganyang mga signs, or I mean mga tama, mga imprinted signs. Okay? So ito naman yung SATA cable na connected from motherboard doon sa ating ODD or yung optical disk drive. Yan. Yan. So tanggalin natin yung mga wires coming from the power supply unit. Yeah, as you can see, I am working with a watch. Don't worry, ang watch ko naman is rubber naman 'yan. No, goma siya. Hindi naman siya metal na mag-a-absorb ng ng static electricity, no? Ayan, so ito yung mga wires, no, SATA wires, mga power DC wires from natin, from power supply. Ayan yung switch natin. Ito naman yung, ayan yung speaker. Speaker yan. So, susunod natin, tatanggalin na is sino yung susunod natin tatanggalin dyan? Si power supply. Ayan, so, hindi siya yung typical power supply na pa-square, no? Ito pahaba kasi this system unit is issued from our provincial government. No, parang, to, talaga in order from Dell manufacturer. Kaya as you can see, yan, iba yung mga structure or mga forms ng kanyang component. Ayan. So, natanggal na natin yung ating power supply unit. Yan. So, it's time naman, tatanggalin na natin itong ating motherboard. Yan. So, again, wag pa rin natin tatanggalin yung ating anti-static wrist-strap. Importante pa rin yan. So, may mga screw. So, first, dinedemonstrate ko dyan na i-identify muna natin kung ilang screw ang nakakabit. No? Kung ilan. And also, itong CPU pan and the heatsink, yung screw niya kasi directly, iniipit niya yung motherboard saka yung casing. So, kaya bago natin matanggal yung motherboard, sa huli natin tatanggalin yung screw ng CPU pan. And then yan, tinanggal natin yung RAM. Again, napakadali lang naman tanggalin. May mga notches naman, no? Pre-press down nyo lang yung parehas para umangat yung ating RAM. Okay? Yan, so I'm starting unscrewing the screws from the motherboard using a Phillips screw, yung positive sign. Ayan. Okay. So, skip na natin. Yan, so yan, tinuturo ko naman yung, natanggal ko na yung mga screw sa motherboard. Susunod naman yung sa CPU pan and heatsink. 4 yan. No, pa-diagonal tayo Kung 4 yan, simula ka rito, tapos pa-diagonal sa kabilang parte, luwag-luwag lang. Huwag totaling luluwagan ng matatanggal na, paluwag-luwag lang hanggang sa magagalaw-galaw mo na siya. Then, yan. So, tanggalin na. Then, may connection yan, yung CPU pan doon sa motherboard. So, tatanggalin lang din natin. Yan. So, natanggal na natin. Now, we are able na to unmount, no? Uninstall yung ating system board from the system unit casing. Yan. So, maging marahan lang. Yan. Dahan-dahan lang. Huwag natin siya bibiglain. Yan. So, yun. So, tapos na. Na-disassemble na natin siya. No, ito na yung mga component natin, ating motherboard, yan, yung ating GPU, CPU pan and heatsink, power supply unit, RAM, mga screws, yung network adapter card, yung ating hard disk drive, yung ating optical disk drive, yan. And what else? Yung ating monitors, keyboard, yan, and mouse, and yung mga power cords. Ayan, ito ang ating ABR. Okay? So, next, pag natapos na natin, syempre, ibabalik na natin siya. So, assembly method na tayo. No? Yan, assemble na natin siya. So, una nating
ibabalik. Of course, with ano pa rin, with proper care. Yan. With proper handling pa rin. Unahin natin si motherboard. Okay? So, ang gagawin nating method is uh, last out, first in. Kung ano yung huli natin tinanggal, yun yung una nating uh, ibabalik. Yan. Ganyan gawin nating procedure din. Yan. So, ikinabit ko na si system board at in-screw na. Yan. So, I think more or less 6 screws, no, yung nagko-connect dyan sa motherboard doon sa system casing. Ayan, nailagay ko na siya. So, dito hindi ko na nabago, hindi ko na nalagyan pa siya ng thermal grease or thermal paste, no? But, kasi wala akong thermal paste, hindi ako naka-order. Ayan. So, kakapit ko na yung CPU pan sa ating board. But the best procedure, syempre, as always, ilalagay natin siya ng panibagong thermal grease or thermal paste, no? So, di lang available kasi thermal grease sa akin this time. Yan, so minount na natin yung PSU, yung power supply unit. Then yung mga connections, ayan, ibabalik na natin. Okay. So again, paalala, para mas makasigurado, bago nyo tanggalin yung isang component, pipicturean nyo muna para pag binalik nyo, meron kayong pagbabasihan, okay, ganito yung itsura niya bago siya tinanggal, so ganito ko siya ibabalik. Ayan. Okay. So habang assemble ko yan, hindi nyo nakita, may hawak akong brush niyan. Binabrush ko kasi may mga alikabok yan. Ayan. So sasabayin na natin ng housekeeping. Ayan. So ikakabit ko na yung network card. Ayan. Press down lang natin basta C2 na nakatapat na siya doon sa PCI port or slot, sorry. Then susunod na natin. Ayan, ano lang yung extra metal kasi may puwang. Sunod na tayo yung GPU. Ayan. So again, may slot yan. So C2 lang na nakatapat. Repress down nyo lang yan. Tapos yung safety niya, automatic niya, ilalak niya na yan. Tapos lock lang natin yun. Alright. So yun, check nyo kung aalog-alog. Yan. Yan. So always check okay ba? Kasi baka may pag isosoli nyo sa customer niyan, hindi pala okay, no? Sabi ko sa'yo, always check. No, while working, check nyo yan. Okay, nagpitan mo na. I-double check mo ulit. No? Yan yung switch. Kinabit na natin. Kinonnect na natin. Right? Yan. So, cables. Siyempre, yung paggagapitan niyan, wala pa yung ating hard disk drive, saka yung ating optical disk drive. Yan. So, ayan, in-screw ko muna yung PSU. Then, oops. After that, ayan, kinonnect ko na yung hard disk drive, saka yung ating optical disk drive. And then, i-connect ko na yung mga corresponding wires. Blue SATA cable is for the hard disk drive and the orange SATA cable is for the optical disk drive. Yan. No, tinandaan ko na lang 'yan, no. So hindi ko na ginamitan na ng cellphone para picturean. Ayan. So we're good. Yan, connected na ang mga wires. So kinonnect ko na ang front panel cover and ang side panel cover ng ating tower casing. Yan. So si tweet na nakalapat mabuti, walang nakaangat na gilid-gilid Walang nakaangat sa mga gedli-gedli. Ayan. And after that, so screw lang natin. And then, yan, connect na natin yung power cable, yung DBI adapter, and then yung ating VGA cable. Then susunod ko na dyan yung USB port ng ating keyboard and mouse. I-connect na rin natin. No? Yung power cable ng monitor at ng system unit, connect natin sa ABR. Yan. Kinakabit ko na. So, hindi ko na napakita sa inyo kanina, nung bago ko totally ikabit yung mga power cables, nakapatay yung connected na siya dun sa
sa ABR, pero hindi pa siya nakasaksak sa service outlet. Pinindot ko ulit yung power button. Press ulit 30 to 60 seconds para ma-discharge pa rin yung static electricity. Ayan. So, good morning sa ating katekwi si Emmanuel Blasco. Yan, good morning from CSS 11. Wow, Emmanuel, napapanahon, Emmanuel, no? The Noel, no, na God is with us, Emmanuel. Yan, napapanahon ang iyong pangalan, Emmanuel. Yan, so we're good. No, nasaksak na natin lahat. So, it's time na isaksak na natin yung ating ABR doon or i-plug na natin ABR sa ating service outlet in a form of our extension. Ayan. And, yon. And we're going to press the power button. And, 5, 4, 3, 2, 1. Tcharam! Nag-power. Kasi mahirap. No, bago mo i-disassemble, chinig mo, nagpa-power. Tapos nung after mong i-assemble ulit, hindi na nag-power. Naloko na. Di ba? So, ibig sabihin, sa nangyari, na-follow natin mga safety procedures. Okay? And yung sabi nga sa mga proper tools na kakailanganin natin. Iyan. Dahil dyan, good morning, Katekwis JM Manalansan from grade 11 CSS Gates. Yan. Welcome sa inyo. Happy viewing mga Katekwis. O yun. So, yun ang pansinin na aking itsura. Balik na tayo sa yan. So, with that, I do hope na iparating ko sa inyo ng mahusay at maayos ang ating talakayan sa pag-assemble at disassemble, no? Kung nag-aatubili, huwag mahiyang i-replay ang ating video. Okay? Again, ang i-disassemble nating PC or desktop unit might be differ, no, in form, in shapes, no, in various features, no, but see to it yung basic procedures we follow through and we work by our intuition, our instinct, powered by syempre ng ating skills and knowledge base sa itinuro ni Tutor A ngayong araw, di ba? So, gano'n. Baka mamaya sisihin nyo ko, sir, sinunod ko naman kayo kaso ayaw na bumukas ng PC ko. No? Again, sabi ko kanina, don't do it yourself if you are not certain. So, call for a professional assistance. Lagi yan, no? Pwedeng yung teacher nyo, yung trainer nyo, no? Na makatulong sa hingin mo ng tulong. Okay, with that, what are the questions do you have in mind? No? Yan, good morning po, Erlinda Di Malanta, watching from Valeriano E. Fugosa Memorial School, Parang Marikina 7, Hiraya. Wow, happy viewing, Erlinda. Yan, sige. I think we're now good to go with our quiz time. Yan. So, number 1, which of the following tool used to avoid electrostatic discharge or ESD when installing or disassembling a computer component? Yan, ano ba yung ginagamit natin para ma-avoid ang ESD? A, armband. B, anti-static wrist wrap. C, face mask. Or D, safety goggles. Yan, sige. Comment down your answers. Anong letter ba ang tamang sagot? Tutor A, ipakita mo na. It's letter B, anti-static wrist strap. Okay? Ayan, okay? Yan, sa mga nakuha ng tamang sagot, very good. Next, number 2 tayo. Doing a thorough inspection with your work area before starting any job must be observed. Yan, di ko lang nalagyan ng any job yan. Yan. Is it true or false? Ha? Ayan, of course, it's true. So, sabi ko sa inyo, laging check. Always check, check, check. 3 times, 4 times, 100 times, always check your work area bago kayo magsimula ng trabaho. Okay? Number 3, do-it-yourself projects are advisable even when you are not familiar or trained enough with the job requirement. Is it true or false? Na advisable ba natin mag-DIY
no? Yung tinatawag natin destroy it yourself. Ayan. Advisable ba 'yon kahit hindi ka naman pamilyar or trained enough sa gagawin mong trabaho? Is it true or false? Of course, false. Hindi natin ina-advise yan. Kaya ang sabi natin, if you're not certain sa gagawin mong trabaho, better to consult a professional service technician. Yan. It could be your teacher, trainer. Yan. Next, number 4. Safety and health at work or at workplace, sorry, hindi ko nadagdagan ng workplace, is everybody's concern and responsibility. Is it true or false? Pakiko, hindi naman ako yung mapapahamak diyan sa work na 'yan, 'no? Gano'n ba dapat, 'no? Nakita mo ng may hazard sa inyong workplace, 'no? Or sa area ng iyong kaklase or katrabaho, 'di mo napapapansinin 'yon, 'no? Kasi safety and health is everybody's concern and responsibility. So it is true, 'no? Lahat tayo, 'no, responsibilidad natin 'yan, okay? Next, number 5. Housekeeping is an essential component of safety and health in a working environment. Yan. Housekeeping, yung paglilinis. Is it true or false? Na? Of course, it's true. Importanteng mahalaga na yung area natin ay malinis and free from any hazards. Or it could minimize the hazards, di ba? Yung simpleng paglilinis ng electric fan, pagwawalis, no, pagpupunan sa dining table, it's part of housekeeping that could minimize hazards and it's part of safety and health. Okay, ka-Tech-Quiz, I do hope na naging makabuluhan ng araw na ito. Muli kami ang inyong nakasama ngayong Friday, ang inyong senior high school ICT team with me, Tutor Pao, and yours truly, Tutor A, and Tutor Bell, and Tutor Lon. With that, wag po muna ng bibitiw. We do hope na makakuha kami ng inyong feedback. So, if you have a device na capable for QR code scanning, so scan niyo po ang code na to or access this link para mabigyan niyo po kami ng comments, suggestions, or any violent reaction. So, it's up to you. No? So, we love to hear from you para mas ma-improve pa po ang aming program. At ako po, yung aking delivery at content ng aking tinuturo or aking tutorial ay mas mapabuti pa. Alright, sige. Scan it. Saan ba? Ganun. Scan it. Yan. And with that, Diyos mabalot, salamat po. Huwag bibitiw mga ka-Tech-Quiz. Susunod na po si Tutor Lon para sa Computer System Servicing Great Web. Muli, maraming salamat po at lagi nating tatandaan, nasa pagbabahagi ang ating pag-iral.